What's up, mga kaagre? So, kumusta kayong lahat? At ito na yung ginawa ko, no? So, isang linggo rin. May get siguro isang linggo. At buhay na rin yung posti. So, tamang-tama sa pagtanim ay buhay na yung posti. So, ito yung ginawa ko nung nakaraan na sa tatanim ng dragon fruit, no? So ito muna yung ginawa ko. Pinultivate ko yung lupa dito sa puno, no? Sa puno ng poste sa pagtataniman ng dragon fruit. So linagyan ko rin yan ng compost, yung para may stock siya na fertilizer, mga kaagre. So ito pang tatlong steps na to para sa paghahanda, no? Paghahanda ng pagtatanim ng dragon fruit. So okay naman lahat, yung mga poste, yung area lang nang doon ay medyo tumutubo na naman yung damo. So bago ako magtanim ay isprehan ko muna yan ng herbicide para sa damo, mga kaagre, para mamatay muna, no, bago taniman. So ito na yung ganap sa aking bagong area na pagtataniman ng dragon fruit. So marami-raming poste, marami-raming dragon fruit ang kailangan dito na tatanim. At ito nga ay natapos ko na yung 152 piraso na poste, no, na i-cultivate yung lupa sa ilalim para bago magtanim ay maganda naman, no, at tuloy-tuloy na yung pag buhay ng dragon fruit. So ito update ko lang sa inyo, mga kaagre. So kung yung nakaraan ay tigta 3, 2, yung dun sa kabilang, yung una kong tanim na dragon fruit doon, ay dito tig-isa lang, mga kaagre, para hindi na masyadong magastos, no, hindi na masyadong magastos sa poste. So ito kahit buhay na, mga kaagre, oh. Yun. So hanggang sa katagalan kasi, mga kaagre, ay lalaki na naman to at kayang-kaya niya yung bigat ng dragon fruit, no. Nabubuhay naman tong poste na ginawa ko, Madre di Cacao, mga kaagre. So pangatlong steps na ako sa paghahanda ng lupa, cultivate, no, paglagay ng compost para may stock siya na fertilizer sa pagtanim. At syempre may mga manure pa ako doon ng manok. So dumi ng manok, mga kaagre, ay saka ko na ilalagay yon pag nakatapos na akong magtanim dito, no. So ngayon ay January, sana makatanim ako, no, hanggang matapos ko sa pagtanim hanggang katapusan ng January, o ngayong buwan ng January ay dapat
makatanim ako, no, maubos kong taniman ito. So para tamang tama 3 buwan ay makaakyat na yung dragon fruit ko dito. So ayan, buhay. So may napapanood kasi ako marami, so hindi mo na alam kung ano yung gagayahin mo, pero lahat ng mga ina-upload sa YouTube ay hindi naman sila nagtuturo ng kamalian, no. So yung pinapakita at isinishare nila at yung binibigay nilang tips ay siyempre yung kinalabasan niyan ay mabuti palagi sa ating kagaya ko na walang experience sa pagtatanim ng dragon fruit, ay siyempre kabutihan at kagandahan ng ating ginagawa sa pagtatanim ng dragon fruit, no. So ito yung ginagawa ko, kung ano yung mas komportable sa akin, ito yung ginagawa ko. So pero sa lahat ng napanood ko, yung wala akong nakikitang ganitong poste, no. Wala akong nakikitang ganitong poste na Madre de Cacao na ganito, yung mga sanga ng Madre de Cacao na nabubuhay, no. Yung kadalasan ko nakikita ay mga concrete na poste, tapos yung mga malalaking kahoy, no, mga sanga ng kahoy o malalaki pero hindi nabubuhay na panggawa nilang ng poste. So yung itong sa akin ay ginaya ko lang to sa isang kaibigan na yung poste niya ay ganito, no. So Madre de Cacao, at doon sa kinuhanan ko dati ng ang pantanim, yung doon yung sa kabila doon sa taas doon na 26 poste doon, ay yung kinuhaan ko ng pantanim na dragon fruit ay yung poste niya ay ganito din. So okay naman, at ang tataba nga ng kanilang mga tanim, no. So ito ay okay na rin. So tipid na sa material at tipid pa sa gasto, no, mga kagre. So pag mayroon namang budget ay mas maganda naman yung concrete na na pang poste. So ito lang muna, mga kagre. Kung dun sa kabila sa taas doon ay trial pa lang, so dito ay pa-final na to, mga kagre, no. So hindi pwedeng pagtanim lang ay iiwanan ka agad, at kung minsan mo lang bibisitahin, no, kung minsan mo lang titingnan yung tanim na ganito, so masilan pala yung dragon fruit na tanim, mga kagre. So ito hindi naman to ilang poste lang, ilang puno lang yung tanim, so higit 100. Siyempre kailangan nating seryosohin na to, mga kagre, no, para ma-share naman sa inyo kung ano yung resulta, kilalabasan ng aking ginagawa dito, no. So yun doon sa kabila, nilinisan ko na doon yung 26 piraso ko na poste. So mag-aabono na ako doon kasi kakatapos lang mag-ulan. So ito nga, yung panahon ay parang uulan na naman, mga kagre, oh. So ang aga pero parang uulan na naman, mga kagre. So ito share ko lang sa inyo na ang aking project na bago muna. So habang nagpapaalamig muna tayo sa pag-aalaga ng baboy, alam niyo naman, mga kagre, kung saan tayo nagkakilala lahat. So sa pag-aalaga ng baboy, dahil ay farming tayo, papasukin na natin lahat, no, na tungkol sa pagpa-farming. So ito na, at syempre tuloy-tuloy lang tayo sa ating ginagawa sa araw-araw, mga kagre.
So happy farming sa inyong lahat palagi, sa ating lahat. Sana ay masaya tayo sa ating ginagawa, no? So shout out sa inyong lahat, sa mga viewer, silent viewer, no? At sa mga bagong subscriber ko diyan. At yung hindi pa kayo nakapag-subscribe, kung napadaan lang kayo, ay maaari po kayong mag-subscribe at like. Paki-hit na rin yung bell notification para ma-update kayo sa mga susunod ko pa at bagong mga video na i-upload, mga kaagre. So hanggang dito na lang muna, mga kaagre. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.